Napapaligiran ng mga mandirigma ng Taliban at nakulong sa isang mapanganib na lambak, isang maliit na grupo ng mga puwersang Amerikano at Afghan ang naglaban para sa kanilang buhay habang desperadong tumatawag ng suporta ng artilyerya. Narinig ang paulit-ulit nilang paghingi ng tulong at may suportang handang ibigay. Ayon sa mga sumunod na investigasyon, tinanggihan ang mahahalagang misyong suporta ng artilerya. Sa pagtatapos ng araw, 5 miyembro ng US Service ang namatay. 4 ang namatay agad sa pananambang at isa pa ang nasawi makalipas ang isang buwan dahil sa sugat. 9 na miyembro ng Afghan National Security Forces ang nasawi rin. Ang labanan sa isang liblib na nayon sa Afghanistan ay nagdulot ng investigasyon, pagsusuri ng Kongreso, parusa mula sa militar at taon ng debat tungkol sa pamumuno, patakaran sa digmaan at pananagutan. Kwento ito ng labanan sa Ganjgal. Maligayang pagdating sa Digmaan Mundo. Noong 2009, isang silangang Afghanistan sa pinakamapanganib na rehiyon ng labanan. Ang baryo ng Ganjal ay nasa Kunar, malapit sa hangganan ng Pakistan. Ang magagaspang na bundok, matarik na lambak at butas na hangganan ay lumika ng perpektong kondisyon para sa mga mandirigmang Taliban at dayuhang militante na gumagalaw sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan. Matagal nang sinusubukan ng koalisyon na kontrolin ang lugar, pero mabagal ang progreso at malakas pa rin ang impluwensya ng Taliban kaya delikado ang bawat misyon. Noong Setyembre 3, isang Embedded Training Team o ETT ang nangguna sa isang pinagsamang patrol operation kasama ang Afghan Army at National Police Forces sa paligid ng Damdara, isang baryo na matatagpuan mga 1 milya mula sa Ganjgal. Mainit na tinanggap ng taga-baryo ang koalisyon. Gayunpaman, habang palis na ang ETT at ang kanilang mga Afghan na kasama mula sa Damdara, bigla silang pinaputukan ng mga lalaking may dalang magaang armas na nakapwesto sa isang gulod sa labas ng baryo. Kinundena ng mga nakatatanda sa baryo malapit sa Ganjgal ang mga umatake at hiniling na bumalik ang koalisyon para magsenso ng mga kalalakihang nasa edad militar at tumulong sa muling pagpapatayo ng mosque. Ang pagbabalik na pagbisita ay orihinal na itinakda para sa ika-7 ng Setyembre, ngunit ipinagpaliban ang operasyon ng isang araw upang matiyak na handang-handa ang grupo. Sa umaga ng ika-8 ng Setyembre, isang alternatibong pangkat ng pagsasanay, ETT-28 ang umalis kasama ang kanilang mga kaayadong Afghan papunta sa Ganjgal. Ang 106 na kataong patrol ng puwersa ng koalisyon ay binubuo ng mga sundalo ng Afghan National Army, Afghan Border Police, mga tagapagsanay mula sa US Army at ilang Amerikanong tauhan tulad din na Army Staff Sergeant Kenneth Westbrook, Navy Hospital Corpsman 3rd Class James Layton, Army Sergeant 1st Class Michael Dove at Lieutenant Colonel William D. Swenson. Kasama rin nila si Lieutenant Michael Johnson, isang embedded trainer sa puwersang Afghan. Si Dakota Meyer, 21 anyos na Marine Corps Sergeant at Sniper, ay inatasang magbigay ng overwatch security mula sa posisyong tanaw ang lambak. Kasama niya si Staff Sergeant Juan Rodriguez Chavez na nagsilbing spotter at team leader niya. Responsibilidad nila ang bantayan ang patrol habang gumagalaw ito sa nayon at magbigay ng covering fire kung kailangan. Sa pagpaplano ng misyon, binigyan diin na walang close air support na magagamit. Gayunpaman, tiniyak ng mga commander sa koponan na maaari silang umasa sa suporta ng artilyera mula sa mga kalapit na forward base at kung sakaling magkaroon ng emerhensya, maaaring ilipat ang suporta ng helikopter mula sa kalapit na operasyon sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos ng bukang liwa-ayway, pumasok ang patrol sa Ganjgal nang hindi alam na inaabangan na sila ng Taliban. Alas 6 ng umaga, pagdating ng patrol sa sentro ng baryo, nabasag ang katahimikan ng kakaibang tunog ng AK-47 at malalakas na putok ng rocket-propelled grenades. Biglang nagpaputok mula sa iba't ibang direksyon ang mga mandirigmang Taliban, na ilang araw nang naghahanda sa kanilang posisyon, kaya napasok sa tinatawag na kill box ang patrol. Isang lugar na halos imposibleng takasan dahil sa magkakapatong na linya ng putok.
Ang pananambang ay sopistikado at masusing na koordina. Estratehikong pumuesto ang kalaban sa gilid ng burol, loob ng mga gusali sa baryo at nakihalo pa sa mga sibilyan. Bilang resulta, ang patrol ay natagpuan ng sarili na naiipit sa isang nakamamatay na palitan ng putok, may kakaunting masisilungan at walang direktang daan para umatras. Kitang-kita ni Dakota Meyer mula sa kanyang pwesto ang mga kislap ng putok sa iba't ibang parte ng baryo. Umalingaw-ngaw sa headset niya ang magulong usapan sa radyo habang agad humihingi ng tulong ang mga miyembro ng patrol. Agad na kumilos sina Meyer at Rodriguez Chavez, gumanti ng putok mula sa kanilang mataas na pwesto at tinarget ang mga kalabang mandirigma na nagtatago sa loob ng masalimuot na mga gusali sa ibaba. Agad naging malinaw na nasa panganib ang patrol. Matagumpay silang napalibutan ng kalaban at hindi pa nila naranasan ang ganong tinding putukan. Tinanggihan ng command post ang mga paunang kahilingan sa suporta ng artilerya dahil sa bagong patakaran sa pakikidigma ni General Stanley McChrystal ng International Security Assistance Force. Layunin ng mga patakaran ay mabawasan ang damay ng sibilyan. Isang Army Artillery Non-Commissioned Officer at isang Air Force Joint Terminal Attack Controller ang agad na kumilos upang magbigay ng suporta ng putok sa naambush na unit. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay pinawalang bisa ng command post. Iginit ng patrol na malayo sila sa baryo pero tinanggihan ulit ang hiling nilang fire support. Humingi sila ng suporta mula sa mga helicopter pero abala na ang kalapit na unit at napaputulkan habang tumutulong sa ibang operasyon. Habang lumalakas ang putok ng kalaban, napansin ng puwersa ng koalisyon na may mga babae at bata na nagdadala ng bala sa mga posisyon ng Taliban. Habang lumalala ang labanan, humingi si Meyer ng permiso sa kanyang komandante na iwan ng overwatch at tulungan ang naipit na patrol sa lambak. Agad at malinaw ang sagot, hindi pinayagan ang kahilingan. May mabuting dahilan kung bakit umiiral ang mga protokol ng militar. Mahalaga ang posisyon ni Meyer sa pagbibigay ng intelihensya at suportang putok sa naipit na patrol. Kung umalis siya, maaaring lumala ang sitwasyon. Kahit ano pa ang nangyari, naririnig ni Meyer ang desperasyon sa mga transmisyon sa radyo mula sa baryo. Pinanood niya habang ang kanyang mga kapwa-sundalo ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay laban sa napakaraming kalaban. Matapos tanggihan ng ilang kahilingan ng tulong, milabag ni Meyer ang otos at sinabi kay Rodriguez Chavez na papasok pa rin sila. Kinuha ni Meyer at Rodriguez Chavez ang Humvee at bumaba na sila sa lambak. Simple lang ang misyon nila, pumasok sa nayon, hanapin at iligtas ang mga nasugatan. Habang papalapit sa nayon, pinaulanan sila ng putok mula sa iba't ibang direksyon. Tumama ang bala sa bakal, nabasag ang bulletproof glass at nagliparan ang alikabok sa paligid ng gulong. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Meyer habang gumanti ng putok si Rodriguez Chavez mula sa upuan ng pasahero. Nawala ang komunikasyon sa ilang mga miyembro ng patrola kaya di nila alam kung nasaan ang mga ito sa baryo. Mahusay na nagmaniobra si Meyer sa makikitid na kalsada gamit ang sasakyan bilang panangga habang hinahanap ang mga kasamahan. Sa unang pagsagip, matagumpay nilang natagpuan at nailikas ang ilang sugatang sundalong Afghan na nahiwalay sa unit nila. Kahit delikado, isinakay nila ang mga sugatan sa likod ng Humvee, inilalantad ang sarili sa putok ng kalaban. Agad naging malinaw ang sitwasyon. May ilang Amerikanong tauhan na hindi pa natatagpuan kaya hindi sila pwedeng umalis nang hindi hinahanap ang mga ito. Hindi pinansin ni Meyer ang payong taktikal at ang direktang utos mula sa command at iginiit niyang gumawa ng ikalawang pagpasok sa baryo. Pinili naman ni Rodriguez Chavez na suportahan siya. Mas delikado ang ikalawang misyon ng pagsagip kaysa sa una. Napansin ng kalaban ang taktika nila sa unang operasyon at inangkop ang putok ng baril. Napilitan si Meyer na mag-navigate sa paligid ng mga harang sa kalsada at mga improvised explosive device na inilagay ng Taliban upang itulak ang kanilang galaw papunta sa mas mapanganib na mga lugar ng kamatayan. Sa operasyon, nakatagpo sila ng mas maraming sugatang Afghan at Amerikano at nailigtas ang mga ito kahit may putukan sa paligid. Nang magpasya si Meyer na subukan muli ang ikatlong pagpasok sa Ganjgal, lalo pang lumala ang sitwasyon. Dumating na ang suporta mula sa himpapawid at inaatake na ang kalaban, pero dahil sa mahirap na lupain at lapit na mga kakampi, limitado ang bisa ng airstrike.
Pinatatag ng mga veteranong mandirigma ng Taliban ang kanilang mga posisyon na nagbibigay ng mahusay na panangga laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid habang napananatili ang malinaw na linya ng putok papasok sa nayon. Sa ikatlong misyon ng pagsagip, natagpuan ni Meyer ang ilang bangkay ng Amerikanong tauhan na napatay sa pananambang. Agad na gamit ni Meyer ang kanyang pagsasanay sa mahirap na gawain ng pagkuha ng mga bangkay. Sa militar, ang prinsipyo ng walang iiwang kasama ay hindi lang kasabihan kundi sagradong pangakong nag-uugnay sa bawat miyembro. Walang tigil siyang nagtrabaho para maibalik ang mga nasawing kasamahan sa kanilang pamilya. Alam ng mga mandirigmang Taliban ang psikolohikal at taktikal na halaga ng pagpigil sa mga Amerikano na mabawi ang kanilang nasawi, kaya doon nila itinututok ang putok sa lugar ng pagbawi. Kahit delikado, nagpatuloy sina Meyer at William D. Swenson at isinugal ang buhay para marating ang mga namatay nilang kasamahan. Nang nakuha nila ang mga bangkay, kinuha na ng kalaban ang kagamitan at armas nito. Matindi ang naging pinsala sa buhay matapos ang labanan sa Ganjgal. 4 na Amerikanong tauhan ng militar ang nasawi. Unang Tenyente Michael Johnson, Staff Sergeant Aaron Kenefick, Ginari Sergeant Edwin Wayne Johnson Jr. at Hospital Corpsman ika-3 klase James R. Layton. Pagkalipas ng isang buwan mula sa labanan, pumanaw si Army Sergeant unang klase Kenneth W. Westbrook dahil sa mga sugat na natamo. Maraming puwersang Afghan ang napatay o nasugatan na naging hadlang sa pagsisikap ng koalisyon sa reyon. Isinagawa ang imbestigasyon para tugunan ang kakulangan sa inihinging suportang putok at suportang panghimpapawid. Habang ang task force ay sinisi ang mga bagong patakaran sa pakikidigma ni General McChrystal na binanggit din ng mga tauhan sa command post, itinuro ng imbestigasyon ang pangunahing sisi sa pamunuan ng batalyon na tinawag na pabaya. Ibinunyag ng imbestigasyon na 3 opisyal ng US Army sa Forward Operating Base Joyce, bahagi ng Task Force Chosen, isang unit ng mga sundalo mula sa unang batalyon, 32 Infantry Regiment, ika-3 Brigade Combat Team, ika-10 Mountain Division sa Fort Drum, New York, ay nagpakita ng pabaya na pamumuno na nagdulot ng mga nasawi sa labanan. Dahil dito, sina Major Peter Granger at Captain Aaron Harting ay tumanggap ng formal na pagsita. Noong Setyembre 15, 2011, ipinagkaloob ni Pangulong Barack Obama kay Dakota Meyer ang Medal of Honor sa isang seremonya sa White House. Sa edad na 23 si Meyer ang naging pinakabatang nabubuhay na tumanggap ng parangal at ang unang nabubuhay na Marine na tumanggap nito mula pa noong digmaang Vietnam. Ang kasamang sipi sa medalya ay nagsasaad sa bahagi para sa kapansin-pansing katapangan at walang takot sa panganib ng kanyang buhay na lampas pa sa tungkulin. Habang naglilingkod kasama ang Marine Embedded Training Team, 28 Regional Corps Advisory Command 3, 31 sa lalawigan ng Kunar, Afghanistan noong ika-8 ng Setyembre 2009. Ilang iba pang miyembro ng ETT, 28 ay kinilala para sa kanilang katapangan, tumanggap ng maraming Bronze Star habang ang mga marino na sina Kapitan Adamola D. Fabio at Staff Sergeant Juan Rodriguez Chavez ay pinarangalan ng Navy Cross para sa kanilang kabayanihan sa labanan. Inirekomenda rin si Kapitan William D. Swenson para sa Medal of Honor ni General ng Marines na si John R. Allen dahil sa kanyang ginawa sa labanan. Gayunpaman, naging kritika si Swenson sa mga mas nakatataas na opisyal at umalis sa Army noong Pebrero 2011. Ang unang nominasyon niya para sa parangal ay nawala sa sistema ng Army, kaya nagduda ang marami na ito'y pagganti dahil sa hayagan niyang pagpuna sa mga commander na tumanggi sa suportang panghimpapawid. Sa huli, iginawad sa kanya ang kanyang medalya noong Oktubre 15, 2013. Kinuwestiyon ng imbestigasyon ng McClatchy Newspapers ang mga opisyal na ulat tungkol sa Ganjgal. Nangalap sila ng sinumpaang salaysay at nagpanayam sa mga sundalong Afghan na naroon sa labanan. Isiniwalat ng mga sanggunian ang maling ulat sa bilang ng Taliban na napatay ni Meyer at iba pang ditumpak na detalye ng kanyang ginawa sa labanan. Nagkaroon din ng magkakasalungat na salaysay sa pagitan ng opisyal na ulat ng Marine Corps na tumutugma sa memoir ni Meyer at ng bersyon ng Army na sumusuporta naman sa testimonya ni Swenson. Ang pagkakaibang ito ay nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang panig at bilang resulta, nagkaroon ng makakatunggaling salaysay mula sa militar tungkol sa tunay na mga pangyayaring naganap sa kill zone.
Gayunpaman, sa kabila ng mga pagkakaibang ito sa mga salaysay, nananatiling pareho ang mga pangunahing katotohanan. Sa loob ng ilang oras, naipit ang mga Amerikanong sundalo at hinarap nila ang matinding pambubumba mula sa mga mandirigmang Taliban. Paulit-ulit tinanggihan o inantala ng mga taktikal na commander ang desperadong hiling ng suporta at medikal na paglikas dahil sa maigpit na tuntunin sa pakikipaglaban at kakulangan ng pahintulot kaugnay ng lapit sa baryo. Ang pagkaantalang ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 5 Amerikanong sundalo at 9 na Afgan at ang labanan sa Ganjgal ay isa sa pinakakontrobersyal na kabiguan ng pamumuno sa digmaan sa Afghanistan.